Hello again mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo lahat? For today's video, i-share ko sa inyo yung paano ako nag-umpisa sa container gardening. Ayan. Ang mga ginamit ko po dyan ay yung mga pinaglumaan ng bilog na mineral water. So, hiningi ko lang po yun sa may tubigan tapos pinakat ko kay Pangs. Tapos yung mga lupa-lupa na yan, may halong na bulok na gulay, prutas, shell ng itlog, basta lahat po ng mga nabubulok at lahat ng pinagmismisan ng isda, ganon. Iniipon ko po siya, hindi ko siya hinahalo sa mga basurahan sa sako. Kasi kawawa naman po yung naghahakot ng basura kung halo-halo yung ilalagay kasi ang baw-baw po nun. So ayan, napakinabangan ko po siya sa aking mga halaman. So nagpapili ako ng mga ilang piraso ng puno ng talong tsaka sili. Bale, ang pinabili ko dyan instead na kamatis, wala daw kamatis, sili na panigang na lang ang kanyang binili. So, okay naman. Dahil madali lang naman siyang buhayin. So, ayan, tapos ko na siyang i-replant. Hintayin lang natin yan ng after a week. Tignan natin kung gagana dyan sa loob. Kasi bihira po dyan na arawan, kailangan nasa 6 to 8 hours siyang maaarawan para maganda yung kanyang paglaki. Yung iba, trinay ko ding itanim sa may sako, baka sakaling mas maganda yung paglaki ng kanyang roots, mas nakakahinga daw. So pag tuwing bibili kami ng bigas, sako po ang nire-request ko, kahit 10 kilo lang yung aming bibilhin. Yan. Pero nung napansin ko pong hindi lumalaki masyado sa loob, nilipat ko po sila sa container sa labas, ayun pinagsasabit ko na. Yun, mas malabo naman siya. So yun na siya. Sumisikat na. Ito po siya, may mga bulaklak. Palabas na. Yan. Subukan natin kung magtutuloy lahat yan. Yan o. May hinog na yung ibang sili. Yan. May bulaklak na. Yan. Try na natin diligan ng may betchin. Yan natin effective. Hati-hati lang. Ayan lang siya. Dahil kalagitnaan ng January po yan, pwede pang magtanim ng pechay. Kaya nilagyan ko na ng pechay sa kanyang ilalim. Yun, pwede naman siya. Tapos may natapon na buto ng kalabasa dyan. Nagsitubo na rin. So, nag-iwan lang ako ng mga isang piraso, 2 piraso para hindi sila magpagawan para may mabuhay. Tsaka yung mga siling haba sa taas, ayun, may bunga na. After 1 week naman po yan. Pagkatapos, maglagay ng may betchin na tubig. Ayan, ito na yung pangalawang linggo na pagdidilig ko ng may betchin. Yan, pati yung siling lagyan ko. At yun nga po yung bunga ng talong after 1 week kong diniligan ng betchin. Ang dami na nagsilabasan na bulaklak ng talong at pati yung mga pechay yung naglaguhan siya nung unang beses na nadiligan ng tubig na may betchin. Lalagyan din natin sa loob para sabay-sabay. Yan to, kailangan mo ng tumutong. Alam nyo naman po. Tataas lang talaga sila kasi maliit lang po yung space. Ginagawan lang ng paraan makapagtanim lang ng gulay para lang makatipid sa pang-ulam. Sayang din mo kasi lalo na sa panahon ngayon lahat nagsimahalan. And after 2 weeks, yan mag-harvest na po tayo. Hello mga kasimpleng buhay! Kamusta po kayo lahat? For today's video, ngayon ko na i-harvest yung aking mga gulay. Gaya ng pechay at bunga ng talong. Tsaka siling panigang. Bali, gagamit ako ng gunting. Saka, syempre, ang lagayan. Excited na ako mamitas. Tara, samahan niyo ako. So, eto na po sila. Sarap na ulamin yan. Green na green. O, ang lalago. Diba? Sa pader lang, sa container lang, konting sabit lang, konting lupa lang, pwede na. Makakapagtanim ka na ng gulay. No, diba? Kahit paano, malaking tipid din yan kaysa bili ng bili na parang bibilhin mo na lang yung pangsahog, diba? Yan, umpisa na natin mag-harvest.
Sa totoo lang po, nakakahiligan ko talaga magtanim-tanim ng ganyan. Sayang din. Tsaka ginawa ko na rin siyang libangan. Parang anti-stress ba galing sa trabaho. Diba? Kaysa makipag-maritesan kung saan-saan. Kung saan-saan. Kaya sa mga kapitbahay. Okay lang, usap-usap lang. Pero yung ganito talaga na hindi po ako gaano. Kaya mas nalilibang ako sa aking mga halaman. O, diba? May uulamin pa. Kasi mainit na. O diba, nakakatuwang tingnan mag-harvest. Nakaka-enjoy po kaya yan. Tapos may bago kang tanim dyan. Doon ng kamatis, yung malalaki po siya, parang kalabasa kumbaga, yung itsura niya. Yun yung susunod namin itanim dyan pag natapos yung pechay. Anong luto ba to? Minisa. Kamatis. Oh, mga mami, nanay, tita dyan. Pwede nyo din pong libangan yung ganito. Kahit maliit ang space, walang problema. Basta madiskarte ka lang. O, diba? Kaysa makipag-dismisan dyan, iba na lang ang libangan mo. Maghalaman ka na lang, maggulay-gulay ka na lang. O, diba? Nakatipid ka pa sa ulam. Yan, kukunin ko na rin yung talong dyan kasi gugulang siya pag hindi ka pintas. Malaki na rin yung aking kalabasa. Malagong-malago na yung kanyang dahon. Sana nga mabubuhay yan. After a month lang din yan, mamumulaklak at mamumunga na rin. Umahapagay ka dito. Oh, sarap mag-harvest. Organic pa. Walang halong chemical. Bali, ang gulang po pala ng tanim dyan is 3 months kasi tinanim ko siya ng last week of November. So, ngayong March, harvest ko na siya. At yung pechay, 35 days na. Yan, pwede nang i-harvest. Iwan yung ganito para sa susunod, i-harvest naman siya. Lalaki pa yung mga yan, mga ganito. Para tuloy-tuloy lang yung pag-harvest hanggang 5 beses. Ito na siya. So, i-harvest din natin yung mga nasa loob, nasa maliliit na container. Pwede na rin i-harvest yun. Kailangan ng tutunan, alam yun ma'am, problema. Oh, yeah! Kameraman, pati yawa. Nanilaw na yung iba, oh. Parang over na to. Kasi sobrang init. Yung pechay na kunin. Yung pechay na to. Para lumaki pa yung isa. Ninilaw na po kasi siya. Sobrang init dito. Yun lang pwede sa susunod na itong mga iba. Tsaka dito, malalaki naman na siya. Mga 2 weeks pa yan pwede nang i-harvest. Tapos i-harvest natin yung siling panigang. Ayun pa, may malaki doon. Ano? Paano kaya? Kunin ko na rin tala. Ay, ang daming bunga. Ayun. Din ito, huwag ka nang bumili ng ano ha.
Ayan, dami na. May pang-ulam na. At ito na nga, nakatoka si Pangs para siya ang magluto dahil nakatoka naman ako sa paglalaba. Ayan, yan ang panghapunan namin, ginahit-gayat na niya. Pati yung mga pangrecados. Diba? May sibuyas, bawang, kamatis. Yan lang po ang panggisa niya. Tapos nilinisan na niyang mabuti yung mga pangrekado at ginahit-gayat na rin para kapag luto na ng hapunan namin dahil gabi na po yan. Kailangan ho talaga tulungan sa mga gawaing bahay para mabilis ang trabaho, o diba? Para ginhawa. At syempre, para masarap, may konting liempo, o diba? Gagayat-gayatin lang po yan ng maliliit. Tapos isasangkot siya niya yan. Hanggang brown. Yan, tapos na yung kanyang mga lulutuin. Yan, inumpisa na magpainit ng kawalit, nilagyan ng konting mantika para maigisa na yung bawang, sibuyas, tsaka kamatis. At syempre, pagkagisa ng bawang at sibuyas, ilalagay na yung karne ng baboy para siya golden brown. Pagka nagka-golden brown na, sunod na yung kamatis hanggang lumabas yung kanyang katas. Tsaka ilagay yung pechay na tinagdag na. O ayan, presko, fresh from the garden. Ziba. Masustansya yan. At syempre, kunting mekos-mekos, halo-halo. Tapos lagyan ng kunting tubig. Ayan, para pampakulo konti. Tapos pag tinakpan, after a minute, ayan, mekos-mekos ulit. Tsaka, itikman kung tama na yung lasa. At mukhang hindi gumamit ng patis to dahil nakailang beses siyang naglagay ng asin. Diyos me! Kaya ba ito abutin namin to? Pero awa ni Lord, hindi naman po maalat kasi tinikman ko na siya. Ito na ang aming pang-dinner na ulam. O, diba? Healthy food, organic siya. Ginisang pechay.